Kung ang asawa mo, lagi kang inaaway, silosa, tamad, ayoko naman sabihin galing sa dyablo yun. Kundi, ang masasabi ko yung sinabi ni Pablo. Sabi ng Biblia, ang mabait na asawa galing sa Panginoon. Ngayon, kung ang asawa mo, lagi kang inaaway, silosa, tamad, ayoko naman sabihin galing sa dyablo yun. No? Kundi, ang masasabi ko yung sinabi ni Pablo. Basahin natin ang unang Korinto, Kapitulo 7. Salita po ng Diyos ito. Ang sabi ng Biblia, natatali ka ba sa iyong asawa? Huwag mong pagsikapang ikay makakalag. Ikaw bagay kalag sa asawa o wala kang asawa? Huwag kang humanap ng asawa. Maaari yung asawa mo, bunga ng paghahanap mo na hindi ka sinamahan ng Diyos. Kasi ikaw mismo, hindi ka sumusunod sa Diyos. Kasi kung ikaw sa Diyos muna, talagang naglilingkod ka sa Diyos bago ka nag-asawa, makakatiyak ka yung magiging asawa mo bigay ng Diyos. Baka bagamundo ka rin, naghanap ka ng asawa, maaari ka makatagpo. Madaling mag-asawa May 1,000 piso ka lang, magpasikat ka lang Makakapag-asawa ka na Di ba? Meron kang 10,000, 20,000. Lalo na kung milyon ang pera mo. Marami kang ma-apply na babae sa'yo. Maraming mga dyan Yun ang aking ikinalulungkot sa mga babae. Kasi karamihan sa babae parang umaasa na lang sa lalaki. No? Hindi ganun ang babae sa Biblia. Yung talagang mapangasawa mo, bigay ng Diyos. Ibang klaseng babae yun 31 Gs ng Kawikaan. Isang mabait na babae, sinong makakasumpong? Sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo kaysa mga rubi. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya, at siya'y hindi kukulangin ng pakinabang. Kapakipakinabang pala itong asawang galing sa Diyos Mabait na asawa, sino makakasumpong? Hindi mo masusumpungan yung bigay ng Diyos yun. Anong klaseng babae ito? Basahin natin ang 14. Siya'y parang mga sasakyang dagat na kalakal. Nagdadala siya ng kanyang pagkain mula sa malayo. Ito palang babaeng mabait na asawa. Para itong barko di komersyo. Alam niyo ba yung barko di komersyo? Dadaong sa pier. Bababa yung kanyang karga. Magkakarga ng iba. Lalakad na naman ulit. Punta na naman sa ibang pier. Di-deliver yun. Ganun ang barko di komersyo Siya'y bumabangon naman samantalang gabi pa. Madilim pa, bumabangon na. May ibang babae, tirik na araw, naghihilik pa sa banig Hindi ka pakipakinabang na babae, tamad. O tapos, ang sabi doon, bumabangon siya samantalang gabi pa. Nagbibigay ng pagkain sa kanyang sambahayan at ng kanilang gawain sa kanyang mga alilang babae. Minamasdan niya ang bukid, binibili. Sa pamamagitan ng kanyang kamay, nagtatanim ng ubasan. Biro mo magsasaka pa itong babae na to. Pag ito natagpuan mo, kahit na pilay ka, wala kang alalahanin. Negosyante na, magsasaka pa Kung babasahin nga natin lahat yan, ang haba Mga gawain ng mabait na babae. Ang tinuturo ko sa mga kapatid na binata, bago kayo maghanap ng asawa o maghintay ng mapapangasawa, matuto muna kayong sumunod sa Diyos. With God, we will find the best for us. Without God, we might be mistaken. Yun ang dapat nating makita. Mabait na asawa galing sa Panginoon. Bakit? Ikaw kasi sa Panginoon ka rin You are a man of God, bibigyan kanya ng isang mabait na asawa. Ngayon, anong gagawin mo sa asawa mo kung hindi kanya ng natagpuan mong asawa? May pag-asa, kapatid. Ang Diyos laging nagbibigay ng pag-asa Ang kailangan lang makapakinig ng salita ng Diyos, matuto ng pagtanggap ng salita ng Diyos, pwedeng mabago yun Nababago yan Nakakapag-recreate ang Diyos within us. Yung sinasabi doon sa 3:5 ng Tito, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Process, yung paghuhugas. Ang paghuhugas, bautismo yan Matanggap ng tao ang tamang bautismo. Tapos yung pagbabago ng Espiritu.
pwedeng i-renovate ng Diyos ang ating katawan, ang ating isip. Sa 36 ni Ezekiel, ganito ang pangako ng Diyos. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong espiritu at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. At lilinisin ko kayo sa lahat ninyong karumihan at aking patutubuin ang trigo at aking pararamihin at hindi na ako magpaparating ng kagutom sa inyo. Ganyan ang Diyos ng Biblia. Always offering remedies, health, and blessings. Pagka natuto kang sumunod sa Diyos, pwede naman niyang baguhin yung pagkatao. Sabi ng Diyos, aalisin ko yung kanilang pusong bato, lalagyan ko ng pusong laman. Yan hindi alam ng tao. Natuklasan lang yan itong nakaraang mga dekada Di ba natuto ang tao ng heart transplant? Yung isang pusong wala ng pag-asa, ayaw ng tumibok, natuto sila ng heart transplant If that is possible physically, na maduktungan ang buhay mo dahil napalitan ang puso mo, that is more possible spiritually. Tingnan natin itong record na ito, Sis Lou. Pakibasa mo. Ito po, nasa Guinness World Record, longest surviving heart transplant patient, si John McCafferty sa UK, 28 July 1942, who has lived 31 years and 5 days since his transplant on 20 October 1982. Naka 31 years pa siya after napalitan yung puso niyang depektibo. Yung isa naman, yung Amerikano, Sis Lou. Si Ted Nowakowski, USA, 23 November 1948, who has lived for 34 years. If that is possible, physically, ang diwa na sa Biblia pwedeng palitan ng puso Spiritually, possible yan Kaya nga nakita nila ang possibility physically. Kasi merong spiritual significance Ang salita po kasi ng Diyos, mga kapatid, nagtuturo sa atin ng dalawang reality. Physical and spiritual. 3:12 ng Juan. Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? Ang salita ng Diyos may dalawang implication. It can either be true materially, spiritually. Kaya huwag ka mawala ng pag-asa. Basta may buhay, may pag-asa. Kaya nga mas mabuti pa yung buhay na aso kaysa sa patay na leon, sabi ng salita ng Diyos. Buhay pa naman siya, may pag-asa. Huwag nating iwawala yung pag-asa. Kasi God can do miracles. Huwag nating kakalimutan yon.